Hindi bababa sa 2 sako ng umano'y shabu ang nalambat din ng mga mangisda sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Kasunod yan ang mga nakuha ring floating shabu sa Pangasinan at Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, pareho ang pambalot ng mga nakuhang shabu sa Ilocos Sur sa mga nakuha sa Pangasinan. Posible raw na inanod ang mga ito at nakuha ng 2 mangingisda. Ipagpapatuloy raw ng PCG ang pagmumonitor sa mga kalapit na baybayin. Inabisuhan din nila ang mga residente na mag-i-alerto at mag-report kapag nakakita ng mga lumulutang na sako. Ayon sa PIDEA, nasa mahigit 900 kilo na ang mga nakuhang na shabu na nasa mahigit 6 na bilyong piso ang halaga. Sa Maribeles, Bataan, binigyan ng Police Regional Office 3 ng sako ng bigas ang mga mangingisdang nag-turnover ng mga nakuhang lumulutang na sako ng shabu roon. Kung si outgoing Senator Francis Tolentino ang tatanungin, kayaan niyang tapusin ang impeachment trial sa loob lang na 1 buwan para hindi na tumawid sa 20th Congress. Pagtalima raw ito sa nakasaad na 4th with sa konstitusyon, pero may paglilinaw rito ang mismong sumulat niyan sa saligang batas. Nakatutok si Jonathan Andal. Ipinanukala sa Senado ang mas pinabilis o expedited impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kaya raw tapusin sa loob lang ng 19 na araw o mula June 11 hanggang June 30 na huling araw ng 19th Congress. Sabi ni Senator Francis Tolentino, pwede niya raw itong ipresenta bukas sa Senado. Pero para daw magawa yan, kailangang mapapayag ang prosecution na imbes na 7, gawin na lang 2 ang articles of impeachment. Yung 2, doable na yun. Piliin na lang nila yung sa tingin nila ay meron silang sapat na ebidensya. Sa ganon, paraan ay talaga mapapabilis ito. Sinusubukan pa namin kunin ang komento rito ng mga kongresistang miyembro ng prosekusyon pero wala pa silang tugon sa ngayon. Paliwanag ni Tolentino, iminumungkahi niyang pabilisin ang trial dahil hindi anya ito pwedeng tumawid sa 20th Congress. Show me a provision in the Constitution, 1987 Constitution, that would point to the words carry over. Wala. Naging basihan niya ang salitang forthwith sa konstitusyon. Yung salitang forthwith ay command na naka-attach sa 19th Congress. Hindi po yun constitutional command sa 20th Congress. Iba ang pananaw rito ni Senator Sherwin Gatchalian. Hindi ito matatapos ng 1 buwan lang. Talagang tatawid to ng 20th Congress. Sa Facebook, nag-post si retired Justice Adolfo Azcuna na kasama siya sa framers ng 1987 Constitution. Sabi niya, siya ang sumulat ng salitang forthwith na ang ibig sabihin aniya agad-agad. May tuturing daw na matinding paglabag sa saligang batas kung ibabasura ng Senado ang articles of impeachment at hindi magtutuloy sa trial. Pero pwede raw itong baligtarin ng Korte Suprema o Senado ng susunod na Kongreso sa pamamagitan ng motion for reconsideration. Sabi rin ni Azcuna, pwedeng tumawid sa susunod na Kongreso ang impeachment proceedings dahil hindi naman daw ito legislative power ng Senado kundi constituent power. Umaasa si Azcuna na susundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon na ituloy na ang impeachment trial. Mabibigyan din daw nito ng due process at pagkakataon si Vice President Sara Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili. Panukala naman ang isa sa mga prosekusyon na si Manila Representative Joel Chua, sana present sa kanilang presentasyon sa Miyerkules sa mga bagong halal na senador para raw makapaganda ang mga ito kapag naging senator judge na sa susunod na Kongreso. Babala naman ang mga mambabatas kapag hindi natuloy ang impeachment trial. Kung maging malabnaw o lumabo ang impeachment proceedings, ilalabnaw lahat yan. At mahihina yung tinatawag natin check and balance. I'm afraid that there's going to be an erosion of public trust in the Senate as an institution. Marami pong aalma dyan, marami pong mawawalan ng, if I may say, respeto sa Senado. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dahil sa lakas ng ulan, binahangil ang lugar sa San Jose del Monte, Bulacan. Nawasak ang mga bahay at isang tulay at nagkalat pa ang mga basura. At nakatutok doon live si Mariz Zumali. Mariz. Ivan, umaliwalas at bumuti na ang lagay ngayon lagay ng panahon ngayon dito sa San Jose del Monte, Bulacan at humupa na rin ang baha. Pero nitong Biyernes lang ay umapaw pa ang sapang ito na aking kinaroroonan. Umabot hanggang dibdib ang baha at nasira pa ang railing ng tulay na yon.
Sa kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan nitong Biyernes ng hapon dito sa San Jose del Monte, Bulacan, mabilis na tumaas ang tubig sa sapang ito sa Barangay San Rafael 1 at umapaw sa mga katabing bahay, pati ang railing ng tulay nasira. Kasabay ng pagragasa ng baha ang sangkatutak na basura na natangay sa mga kabahayan. Agad na pasugod ang kapitan ng barangay at mga kagawad para tignan kung gaano nakataas ang baha at kung may nangangailangan ng rescue. Nagtanggal din sila ng mga trosong humambalang sa mga lagusan. So, in span of 30 minutes, talagang sumobra na po laki yung tubig. Kaya hindi po namin sukatakalain na lalaki ng sobrang laki po yung tubig at babahain po kami ng sobra po. Kalaunan, kinailangang umatras nila Kap dahil sa panganib ng pagtaas pa ng tubig at posibilidad daw ng pagkakuryente. Tumataas na rin po yung tubig sa mga breaker. Baka po kami po ay makuryente. So, pinasara ba yung kuryente? That time po kasi medyo nagkakaguluhan na po kami. Ang ginawa na lang po namin talaga is before namin umalis, sinabi po namin sa mga kabahayan na patayin po nila yung breaker nila. Then nag-chat na po kami sa Meralco na sana patayin yung mga kuryente dahil baka magkaroon ng problema. Pilit pang nagsasalba ng mga gamit ang mga residente. Mayroon ding nakapag-ipon pa ng ipangangalakal. Kabilang sa pinakaapektado ang bahay ni Michael na nawasak ang dingding at riprap at nabungkal pati ang sementong sahig. Abang bumabaha kasi, kaya nasira yung bahay namin. Yung mga basura, doon tumama yung mga troso. Tumama sa mga dingding kaya nasira. Natakot din po kasi kagaya nung last year po kasi tong tulay nasira po kasi dala yung bugso ng ulan din nung nakaraan. So yun din po, inisip din po namin yun. Kaya lang talagang syempre since wala naman kaming ibang pupuntahan, hindi rin naman namin alam kung saan kami pupunta. So tinaas na lang po namin yung mga gamit namin. Putik talaga, burak nga kasi mabaho siya. Madumi po. Wala namang napaulat na nasaktan o kinailangang i-rescue. Ayon kay Cap Daluz, plano nilang maglagay ng trompa o alarm system na konektado sa CCTV para sa agarang babala sa komunidad sa oras na tumaas muli ang tubig. Lalo't catch basin ng mga karatig probinsyang kanilang lugar. Dahil din sa malakas na hangin ay nabuwal ang 15 poste sa Barangay Bulusan sa Kalumpit noong ding Biyernes. May 5 pang posteng lumundo dahil sa malakas na hangin, dahilan para mabalam ang supply ng kuryente. Ayon kay Barangay Captain Danilo Marin, biglang dumaan ang malabuhawing lakas ng hangin na may kasamang ulan. Tila nagmukha raw mga domino ang mga poste. May nag-spark pa sa mga nabuwal na poste sa bukid na puno ng tubig. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Sabi ng Meralco, naibalik na ang supply ng kuryente sa 3,000 na apektuhang customer sa Barangay Bulusan alas 3 ng hapon kahapon. Sabi pa ni Meralco Vice President and Head of Corporate Communications Josel Dariaga, 24 oras naka-duty ang kanilang mga tauhan para rumisponde sa anumang electricity service concern, lalo na ngayong nagsimula na ang tag-ulan. Ivan, balik dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagpaalala nga ang barangay sa mga residente sa tamang pagtatapo ng mga basura para hindi bumara sa mga kanal at sa lagusan din ng tubig na siyang nagiging sanhi ng matinding pagbaha. At sa mga sandali pong ito ay inaayos na rin yung railing dun sa tulay para masigurong hindi magiging delikado sa mga daraan. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa San Jose del Monte, Bulacan. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Marie Zumali.